Hindi lahat ng krimen ay nahahanap sa search bar. Ang iba, nakatago sa likod ng mga encrypted na link. Sa isang tahimik na komunidad sa Mindanao, may mga batang hindi batid na ang kanilang kamusmusan ay itinitinda na sa buong mundo. Ngunit ang mas masakit na katotohanan, paano ito nagawang itago? Bago natin banggitin ang pangalan ng gumawa nito, kailangan muna nating pag-usapan ang mga bata. Dahil ang nangyari sa kanila ay hindi simpleng krimen. Ito ay sistematikong pagpapahirap. Ang mga biktima ay mga batang Pilipinang wala pang 10 taong gulang. Karamihan ay mula sa mahihirap na komunidad sa Mindanao. Nilapitan sila sa pamamagitan ng pangako ng pera, tahanan at proteksyon. Ngunit nauwi rin sa pananakot at manipulasyon. Nakuha ang kontrol, inalis ang kalayaan. May mga batang kinulong, may mga batang pinagkaitan ng pagkain, may mga batang tinakot para manahimik. Ang pang-aabuso ay hindi isang beses lang. Ito ay paulit-ulit. Pinaplano, inaayos, may setup, may camera, may ilaw. Ang mas nakakatindig balahibo, ang pagdurusa nila ay sinadyang i-record, hindi lang para itago, kundi para ibenta. Ang mga ginawa sa kanila ay hindi lamang pisikal na pang-abuso. Ito ay may elemento ng sadistikong kontrol, kung saan ang sakit at takot ng bata ang mismong ginagawang produkto. Ang mga digital files ay in-upload sa underground networks at ibinenta sa international buyers. Ang nagbabayad mula sa iba't ibang bansa para panuurin ito ay tila natutuwa na may batang Pilipino na dumaraan sa matinding trauma. Isang organisadong operasyon na kumita mula sa pagdurusa ng mga bata. At ang mas mabigat pa, kapag ang isang ganitong file ay kumalat online, hindi na ito madaling mabura. Ang pang-aabuso ay maaring maulit sa bawat panonood. Ang trauma ay hindi nagtatapos sa mismong insidente. Ito ay maaring tumagal habang buhay. Ang lalaking nasa likod nito ay si Peter Scully. Ngunit bago siya naging pangalan sa balita, may mga batang Pilipino munang ginawang produkto ng karahasan. At dito nagsisimula ang mas malalim na tanong. Paano siya nakapagtago? At paano siya nahuli? Si Peter Scully ay isang Australian national na lumipat sa Pilipinas noong early 2010s. Nagpakilala siya bilang isang simpleng negosyanteng umuupa ng bahay sa Mindanao. Tahimik. Hindi ka hinahinala sa unang tingin. Pero sa likod ng mga pinto, may binubuo palang operasyon. Hindi ito spontaneous crime. Ito ay planado. May recruitment, may pagmamanipula. Ang target, mga batang nasa vulnerableng sitwasyon. Ito ay pinapakalat sa dark web, sa mga encrypted network na may limitadong access. Hindi ito basta-bastang naaabot ng lahat. Kailangan ng espesyal na software. Kailangan ng invitation, kailangan ng bayad. May international buyers, may structured pricing. Ayon sa international investigations, ang ilan sa mga files ay ibinenta sa halagang libo-libong dolyar. Ibig sabihin, may global demand. At habang may demand, may supply. At ang supply, mga batang Pilipino. Hindi ito nanatiling lihim. International Child Protection Agencies ang unang nakapansin. Nakipag-coordinate ang Australian Federal Police sa Philippine authorities. At noong 2015, nagsagawa ng operasyon ang Philippine National Police sa Mindanao. Doon naaresto si Peter Scully kasama ang ilang kasabwat. Sa raid, na-recover ang digital evidence, hard drives, storage devices, at iba pang material. Ilan sa mga batang biktima ay nailigtas. At nagsimula ang mas mahirap na bahagi.
ang paghahanap ng hustisya. Noong 2018, hinatulan ng korte sa Pilipinas si Peter Scully. Siya ay napatunayang guilty sa multiple counts ng qualified trafficking in persons at child abuse. Sinubukan nilang baliktarin ang desisyon ng Court of Appeals at Korte Suprema, ngunit nanindigan ang hustisya. Inilabas ng Supreme Court ang final ruling. Guilty beyond reasonable doubt. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol. 5 milyong piso ang multa. Ang ilan sa kanyang mga kasabwat ay nahatulan din. Ang kaso ay naging isa sa pinaka-high-profile child exploitation cases sa bansa. At nagbigay ito ng global attention sa online sexual abuse or exploitation of children sa Pilipinas. Sa kabila ng maraming hakbang at mga inisyatiba ng pamahalaan, nananatiling laganap ang online sexual abuse or exploitation sa mga bata sa Pilipinas. Dahil sa kahirapan, madaling access sa internet, English proficiency, at ang kakulangan sa kaalaman ng ilang komunidad. Minsan, mismong kakilala o kumag-anak na pinagkakatiwalaan ang nagiging mitsa ng kanilang kapahamakan. Ang karumal-dumal na kasong ito ni Peter Scully ay gumulantang hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ngunit hindi lahat ng ganitong kwento ay may nakakakita at nakakarinig. Hindi lahat ng ganitong kwento ay nabibigyang hustisya. Pero ang sistema ng pagsasamantala ay iisa. Walang awa at patuloy na naghahanap ng biktima. At habang may bumibili online, may batang nagiging biktima offline. Kapag ang isang bata ay naligtas mula sa online exploitation, hindi dito nagtatapos ang responsibilidad. Ang bata ay maaaring makaranas ng matinding psychological trauma, problema sa pagtitiwala, at pangmatagalang epekto sa kanyang kalusugan at pag-unlad. Bukod dito, ang mga digital materials na naglalaman ng pang-aabuso ay nananatiling umiikot sa internet na maaaring magdulot ng patuloy na panganib. Ang tanong na nananatili, paano natin masisiguro ang proteksyon ng mga bata sa isang mundo kung saan mabilis ang internet, ngunit may limitadong abilidad ang batas na agad na humabol sa mga mapanlinlang na network? Ito ang hamon sa gobyerno, sa mga institusyon, sa komunidad, at sa bawat mamamayan. Ang pagtitiyak na ang kaligtasan, dignidad, at karapatan ng bata ay palaging una. Ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay paalala sa lahat na ang proteksyon ng bata ay obligasyon ng pamilya, komunidad at ng pamahalaan. May mga tagumpay nang naaabot, may mga batas nang naipatutupad, at may mga buhay nang nailigtas. Malayo na tayo pero malayo pa. Sapagkat sa bawat segundong lumilipas, may panibagong panganib na nagbabantang sumira sa kinabukasan ng kabataan. Hindi sapat na ang bata ay mailigtas mula sa pisikal na panganib. Kailangan din pangalagaan ang kanilang karapatan, dignidad at kalusugan sa emosyonal at psikolohikal na aspeto. Ang trauma na natamo sa pang-aabuso ay maaaring tumagal habang buhay. At ang bawat digital na file na naglalaman ng pang-aabuso ay patuloy na nagbubukas ng sugat sa biktima. Bilang isang bansa, may tungkulin tayo na palakasin ang monitoring at protection online upang mapigilan ang pagkalat ng child sexual abuse or exploitation materials, magbigay ng agarang suporta sa mga biktima katulad ng counseling, reintegration programs at proteksyon mula sa muling pang-aabuso. Turuan ang publiko na maging mapagmatsyag at maging responsable sa paggamit ng internet. Ang bawat click ay may epekto sa buhay ng bata. Panagutin ang lumalabag sa batas, alinsunod sa Republic Act 7610, RA 9442 at RA 10175 upang ipadama sa lahat na ang kaligtasan ng bawat bata ang una nating prioridad. Ang mga bata ay hindi produkto. Hindi sila content. Hindi sila instrumento para sa libangan ng iba. Ang bawat bata ay may karapatan sa buhay, kalayaan at dignidad. Sa pagtutulungan ng bawat gobyerno,
paaralan, komunidad at pamilya, maaari nating mabuo ang isang ligtas na kapaligiran para sa mga bata. Ang tiwala, kabutihang loob at proteksyon ay hindi dapat ideposito lamang sa panlabas na mundo. Dapat ito maging pundasyon ng bawat tahanan at komunidad. Ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagbibigay ng 24/7 na tulong. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Mag-message sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. I-click ang Makabata logo sa website ng CWC. At para sa mga taga-NCR, maaaring mag-report sa eGov Super App ng DICT, piliin ang child abuse. Maging mapagmatsyag, huwag matakot magsumbong. Ang bawat bata ay mahalaga. Ang bawat karapatan nila ay dapat igalang at ipagtanggol. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata, para sa bata.